Halos di ka kausapin, di binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig, ang puso ko'y sadyang naglalambing. Di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan. Sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Hindi na magbabago. Pag-ibig ko'y sa'yo. Pilitin mang limutin ka. Pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay. Puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-ibig. Gary! Pabayaan mo na! Gary! Napakagaling niya. Di siya ordinaryong nilalang. Gary, nasaktan ka. May sakit din si Dr. Chan. Sinong tutulong sa atin? Walang ano man ito, Bianca. Kaya ko ito. Pahinga lang ang kailangan ko. Gary! Gary! Ang galing na niya. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang kung fu. Dapat na siyang mawala sa aking landas. Magiging palakid siya sa akin. Nasaan na yun? Ito siguro. Ano kayong gamot ang pwede kay Gary? Julian, bulaklak na lila at asul. Kahawig ito ng lotus. Sufang, kulay dilaw. Matamis ang lasa, para sa dugo. Chinchi, isang lason, nakakapagkumpulsyon. Manginginig ang buong katawan at maaaring ikamatay. Uminom ka na. Ano nangyari? Bakit parang maputla ka? Hindi naman. Parang pagod lang siguro. Sige na, uminom ka na. Anong lasa? Mapait ba? Kasing lasa noon ang ginawa ni Dr. Chan. Pero sa tingin ko mas masarap ito.
At mas mabisa. Paano mo nagawa? Mabuti naman. Hindi na sayang ang hirap ko. Ilang beses kong sinubukan yan. Ano ka mo? Ilang beses? Ang totoo niyan. Bianca! 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 Gumising ka! Maupo ka. Anong ginawa mo? Sabihin mo ang totoo. Ano ba nangyari? Kasi, delikadong lagay mo. At may sakit si Dr. Chan. Kaya naisipan kong ako lang ang gagawa ng gamot. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Kaya tinikman ko ng lahat. Tinikman mo? Oo. Paano kung laso ng mga yun? Di napahamak ka ng dahil sa akin. Isa pa, kahit maganda ang intensyon mo, hindi mo dapat ginawa yun. Dahil lalo akong mag-aalala. Ayoko makitang may sakit ka. Hindi ko makakayang mawawala ka. Ginawa ko lang ang inaakala kong tama. Hindi naman ako doktor. Wala naman akong alam. Wala naman tutulong sa akin. Akala mo ba Sige, hindi ko tama na. natakot? Inaalala lang kita. Ayoko masaktan ka. Alam ko na ayaw mong may mangyari sa akin. Ganun din ako sa'yo. Kaya kung maaari lang, mag-ingat ka. Huwag mo na itong ulitin, ha? Maliwanag ba? Mahal kasi kita. Ay, bakit ba palagi na lang tayo napapahamak ng dalawa? Gary, okay ka na ba? Okay na ako. Kumpara naman sa'yo, maayos na ako. Hindi grabe nangyari sa akin. Sa tingin ko, hindi sinadya ng taong yun. Ang saktan ako. Dahil kung gusto niya, kaya niya akong tapusin. Ang pinagtataka ko lang talaga ay kung bakit pati si Dr. Chan dinamay. Yan nga. Yan nga rin ang isang bagay na ipinagtataka ko. Nung una naman, ikaw ang tinatarget nun. Pagkatapos biglang naging ako. Pagkatapos ngayon, biglang si Dr. Chan ang kanyang pinagbalingan. Sa palagay ko, kilala natin siya. Hindi kaya... Hindi kaya ano? Ano ang iniisip mo? malapit sa atin ang taong yun. Siguro hindi rin. Kahit inaakala nating lahat ngayon na ang taong nakatakip ang muka ay isang general ng Heaven's Gate. Posibleng wala silang kinalaman. Isipin mo kung nasa paligid lang natin siya, sino kaya siya? Base sa galing ng Kung Fu, malamang si Don Salvador yon. Nasisira ka na ba? Gagalang-galang siyang tao, hindi niya magagawa yun sa atin. Pwede rin naman na may isang importante sa atin na tumutulong sa kalaban natin. At kung tama ang hinala ko, lalo tayong mahihirapan dahil kilala tayo ng kalaban. Ikaw na lason, ako muntik mapuruhan, sa labas may Heaven's Gate. Kung totoong may traitor sa atin, ewan, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Oh, tama na. Hindi mo pa kaya. Hindi na ako gumaling. Parang lalo akong humina. Hindi man lang ako makatulong sa'yo. Huwag kang maglala, kasama ko si Master. At isa pa, kailangan mo pa magpahinga. Ano pa nga ba? Pero hindi ko mapigil na mag-alala. Kahit alam kong wala akong magawa. Meron ka pa rin magagawa dahil tutulungan mo kami mag-isip ng paraan. Hindi ba? Mag-isip ng paraan? Walang patid ang pagbabantay namin sa labas ng kanilang tinutuluyan, Master. Nahalata namin na madalas ang pagtapon nila ng mga benda na puro dugo. Kaya dinala namin ang mga ito para ipakita sa inyo ang pruweba na sugutan na sila. At nasundan din ng aking mga tauhan si Don Ramon, ang ama ni Charlie, na bumibili ng mga halamang gamot.
Matutuwa kayong malaman na hindi lamang para sa mga ordinaryong sugat ang kanyang binili, kundi para sa paggamot ng mga maselang karamdaman. Kung ganun tama ang balita sa amin, na si Gary, Charlie at Dr. Chan ay malala ngayon ng lagay. Anong nararapat gawin ngayon? Wala na maaaring gawin. Dahil kaunti na lang ang panahong nalalabi sa pagbubukas ng kayamanan. Kailangan puntahan na natin sila para mapasa atin ang susi. Tama siya. Kahit kagagawa o hindi ni Don Salvador ang paggawa ng susi. Sugatan na ngayon si Charlie, pati na rin si Gary. Kaya madali na siyang ligpitin. Wala na kanyang mga nanay. Panahon na para tapusin siya. Hindi pa. Hindi ba kayo natatakot na baka masayang ang buhay natin sa kanya? Kung ganoon, gumawa tayo ng paraan. Kaming tatlo papasok sa kanan, kaliwa at likod ng tinutuluyan nila. Gugulatin natin sila. Kayo naman ang manggagaling sa harapan. Sabay-sabay tayo. At ang iba naman, magbabatay sa labas. 5 grupo lahat. Sasalakay tayo mamayang gabi. Kaya maganda kayo. Sino ka? Wala na sila. Nakaalis na. Hindi kaya isa itong bitag? Nasaan ang isang general? Wala siya, Justin. Bigla siya nawala. Hindi kaya nahuli na siya? Umalis na tayo dito. Tama ang sinabi mo. Atras tayo. Nailayo ko na ang kamahalan at si Dr. Chan. Ligtas na sila. Pag maayos na ang lahat, susunduin ko sila. Nakita nyo na perpekto naging plano namin. Nahuli namin ang 3 general at ang 12 knights. Sigurado ngayon na wala na silang ligtas sa atin. Akala siguro nila may isa nila tayo. Buti nga. Charlie, tama ka. Mabuti na ang ganyan. Palagi na lang sila ang nauuna. Nung una ako, tapos si Dr. Chen at Gary. Sumusobra na sila. Kaya inutusan mong magtapon ng kamahalan ng mga dugo ang benda at sinabihan ng iyong ama na bumili ng mga gamot.
Para isipin nilang mahina ng pwersa natin at mahulog sila sa bitag na ginawa mo. Tama ka. Wala na silang kawala. Huli na sila sa leeg. Si Gary, nasan siya ngayon? Nandyan lang siya. Kalaban ng isang general. Ano ka mo? Kaya ba nilang labanan ng isang general? Delikado siya. Baka mapahamak siya. Hindi, Master. Pipigilan lang niya. Nang sa ganun ay malayo sa mga kasamahan niya. Delikado pag nagsama silang tatlo. Malakas ang pwersa nila. Nag-iingat lang. Alam niyo ang bagay na yan. Charlie, manang-mana ka talaga sa akin. Kaya nga hindi ako nag-aalala sa'yo, anak. Kayong mga taga-Heaven's Gate, makinig kayo mabuti sa akin. Wala na kayong kawala. Kaya sumuko na kayo ng matiwasay. Bibigyan namin kayo ng pagkakataong sumuko. Mag-isip-isip kayo lahat. Susuko kayo o ibubuwis nyo ang inyong mga buhay. Sumunod kayo! Ang mga hambog, sino ba sila? Hindi nila tayo mapipigilang umalis. Pinalibutan nila ng bakal ang buong gusali at paligid. Paano na yan ngayon? Nasaan na ang unang general? Dapat nandito siya para magsanib ang aming lakas at gibain ang paligid. Ano na kaya nangyari sa kanya? Ano na? Talaga bang hindi kayo susuko? O sige, makulit kayo ha? Ano pa bang ginagawa nyo dyan? Tulungan nyo sila! Opo! Bilis! Siguradong tapos kayo. Sindihan! Tayo na! Makinig kayo! Nagpapalibutan ng dinamita ang buong gusaling niya! Kaya sumuko na kayo! Dahil kung hindi, siguradong sa impyerno na kayo muli magkikita! Huwag na kayo magbatigas! Sumuko na kayong lahat! Hanapin yung mga dinamita! Opo! Oh, totoo sinabi nila. Kayo, tanggalin niyo yan! Sandali, wala nang oras para gawin yan. Tayo nang lumaban. Patay kung patay! Jenny, baka mapahama ka. Ayoko mamatay dito. Lalabanan ko sila. Hindi pwede, mamamatay din tayo. Paano kung hindi tayo makaalpas? Paano na si Ama? Kailangan niya ng tulong. Kung patay ka na, paano mo siya matutulungan? Sa tingin ko mukhang bibigay na sila. Charlie, ang galing mo talaga. Magandang naisip mong yan. Hindi ko ideya yan. Sa kanila ko natutunan yan. Sila nagturo sa'yo? Noon yun sa Casa Viewer. Linanan nila noon na pasabugin ng buong kasa. Ang tawag lang dito, gantihan lang. Pasensya na. Walang problema. Tapos na ang oras nyo. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi kayo sumuko, sisindihan na namin ang bomba. 1! Ha? Ano na? Tingnan nyo, Jenny. Yung usok. Nagmumula yan sa labas papasok. Pero wala dito. Ang ibig sabihin niyan, may puwang dito papalabas. May lagusan. Kung totoo ang lahat ng yan, may daan dyan papalabas. Bilis, hanapin nyo! Tumulong kayo! 2!
May daan nga. Tayo na. Bilisan nyo! Kumusta ka na? Don Salvador, magbabayad ka. Kung mananalo kayo, kayo ang tatanghalin pinakamalakas dito. Pero kung hindi naman, pagbabayaran niyo ang lahat ng mga ginawa niyong kasamaan sa amin. Pinag-isipan niyo mabuti ang lahat para mahuli kami. Pati ang lagusan. Pinlano niyo, di ba? Tama ka, dahil alam kong hindi kayo susuko. Kaya sinadya namin mag-iwan ng lagusan para mahulog kayo sa bitag. Hindi ba't kusa kayo nahulog sa aming pain? Charlie, makinig ka. Kapag nakatakas ako dito, ako mismong dudurog sa iyong katawan. Kung gagawin mo yan, hintayin mo muna ang pagbubukas ng kuweba nyo at pakakawalan kita. Dali na sila! Opo! Dali! Bilis! Bakit wala si Justin? Hindi ba nandun siya kanina? Talaga madulas din siya. Pero, nasa na siya ngayon? Kung wala siya dito, siguradong nandun pa siya sa gusali. Bakit siya naiwan? Malalaman natin mamaya. Pagtuunan muna natin ngayon ng mga bihag. Akala niyo siguro maiisa niyo kami, no? Mas mabuting kayo na sumuko. O baka nakalimutan nyo may mga bomba. Kapag hindi kayo sumuko, pasasabugin ko ang buong paligid. Ano kailangan mo? Pakawalan sila. Ano akala mo sa akin? Hindi ako papayag. Kayo ang gumawa at nag-umpisa ng lahat. Bakit parang kayo ang naduwag? Tulad ng inaasahan ko, matinig ka rin talaga. Matalino ka, Justin. Nakita mo ang butas sa mga plano ko. Patas tayo, Charlie. Pero hindi ako papayag na itong katapusan ko. Huwag mong kalimutan na mautak din ako. Sa gagawin mo, mapapahamak ang lahat. Gusto mo bang mamatay? Ang lahat ay nakatakdang mamatay. Dito sa ating mundo, una-unahan lang ang lahat. Ayaw nyo ba nun sabay-sabay tayo? Mukhang tulad ko, handa na rin kayo mamatay. Paano, paalam na? Sandali lang muna! Hayaan niyo siya. Tanggap ko na ang katapusan ko. Ganon din ang aking paniniwala. Talaga? O sige, makakalis ka na. Charlie, hindi maaari yan. Hayaan mo na. May ibang araw pa naman. Master, tama po ba? Hindi pa ito ang tamang oras ng Heaven's Gate. Salamat po, Master. Sa ngayon, wala sa atin ang panalo. Tabla lahat. Pakawalan sila. Huwag na. Hindi ito ang tamang lugar, Jenny. Tayo na.
Kahit minsan, hindi pa napahiya ang Heaven's Gate ng ganito. Pinapangako ko. Gaganti ako. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti. Hindi talaga ako makapaniwala. Naisahan tayo, nakakapagduda. Bakit naman? Biglaan ang ating atake. Paano kaya nila nalaman ang gagawin natin? Hindi kaya mayroong nagsasabi sa mga plano natin sa kanila? Ano sa tingin nyo? Sa palagay ko matagal na itong plinano ni Charlie. Dahil alam nila kung nasan tayo. Pero sino mag-aakala na ang dakilang Heaven's Gate ay maiisa ng tulad nila? Imposible, di ba? Pero nangyari nga. Saan kayo nagpunta? Bigla kayo nawala. Ang tagal ko kayo hinahanap. Bakit ganyan kayo makatingin? Saan ka magaling? Pupuntahan ko nga kayo. Nang bigla ko makasalubong yung sigari sa daan. Hindi ako nakaalis kaagad. Nilabanan ko pa siya. Ang tagal ng laban. Tapos bigla siya nawala. Lahat halos sila nandun. Kailang ni Gary ang wala. Totoo lahat ng binabanggit ko sa inyo kanina. Mahusay na sigari sa Kung Fu. Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Nagdududa ba kayo sa akin? Nahuli nila kami kagabi. Kung hindi dahil kay Justin, hindi kami nakaalis ng buhay doon. Kung nandun ka sana, natalo na natin sila. Hindi sana kami nagmukhang kawawa. Alam nila ang ating galaw. May nagsasabi siguro sa kanila. Baka kilala mo kung sino ang taong tinutukoy ko. Huwag mo sabihin akong traidor. Ang iinsulto ka ba? General ako ng Heaven's Gate. Matagal ko nang inalay ang aking buhay sa ating samahan. Tapos pagdududaan niyo ako? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Huwag mong sabihin hindi ka nagnasang akinin ng lahat. Pati na ang posisyon ni Master. Ikaw ang pinakamataas. Ikaw ang pwede maghangad ng posisyon ni Master. At kung may mangyari sa kanya, siguradong ikaw lang ang papalit sa kanya. Kaya ikaw ang traidor! Hanggat maaga umamin ka na, kundi mapapahamak ka. Wala akong kasalanan. Bakit ako aamin? May ebidensya ba kayo? Kung meron, ipakita niyo sa akin. O sige, ipapakita ko. Maghintay ka dyan. Etong lahat ang mga gamit mo. Kung hindi ka traidor, ipakita mo sa amin ang mga laman yan. Pumapayag ka bang tingnan namin? Mga damit lang ang laman yan. Paano magkakaroon ng koneksyon yan kay Don Salvador? May lihim na lalagyan. Hindi ko alam yan. Huwag ka na magkunwari pa. Niloko mo kami. Isa kang traidor. Hindi totoo yan. May sumisira sa akin. Pinapainan ako. Kapatid ang turing ko sa'yo. Pero niloko mo kami. Traidor ka ng ating samahan. Makakabuti sa'yo sumuko na. Maniwala kayo, hindi ko magagawa ang binibintang niyo sa akin. Huwag ka na magpaliwanag. Kamatayan ang tanging mong kaparusahan. Humanda ka! Wala kayong respeto. Matitikman yung galit ko.
Bakit ka nandyan? Mababasa ka dyan. Hindi bale. Nandiyan na yan. Tulad ito ng buhay. Handa ka sa anumang bagay. Mabuti naman at nabawi na rin natin ang susi. Ang masama nga lang, kapalit nito ang isang buhay. Ang buhay lang ng aking ama ang inaalala ko. Yun ang importante ngayon. Wala na akong pakialam sa iba. Ngayon ko lang nalaman na malapit ka pala sa iyong ama. Lumaki kasi akong nag-iisa. Walang mga magulang. Walang nagmamahal. Kaya hindi ko alam ang salitang aruga. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ka malapit sa iyong ama. Hindi ka rin naman niya inalagaan. Maaring tama ka. Hindi nga niya ako inalagaan. Pero ama ko pa rin siya. At naniniwala ako sa kanya. Kahit na wala siyang naging oras sa akin. Pero, nung nakita ko siya, na may sakit at nanghihina, talagang naawa ako sa kanya. Kailangan ko siyang tulungan bilang pagtanaw ng utang na loob. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Kahit ako gagawin ko yan. Ang akala ko nga, madali para sa akin ang talikuran siya. Pero mahirap pala. Masakit. Gusto ko siyang tulungan. Siya ang aking ama. At kailangan mabuhay siya. Dahil siya na lamang ang tanging kamag-anak ko. At ayokong mawala siya sa akin. Mahal ko ang aking ama. Ito lang ang tanging paraan upang makabayad ako sa lahat ng pagkukulang ko bilang anak. Iaalay kong buhay ko sa kanya. Mabuhay lang siya. Ngayong nasa iyo na ang susi ng Heaven's Gate, huwag ka na mag-alala. Natatakot ako. Paano kung hindi ko matulungan ang ama ko? Baka mamatay siya. Paano na ako? Ayokong mawala siya. Hindi ko yata makakaya. Huwag ka matakot. Nandito ako para sa'yo. Wala sa Heaven's Gate. Ang taong gustong tumapos sa atin. Tama ka, Charlie. Wala nga nung gabing hinarang ko ang general. Hindi lang yung para pigilan siya, kundi para kumpirmahin kung siya nga ang nakamaskarang nakalaban ko. Pero, nung naglalaban na kami, may napansin akong kakaiba. Iba ang estilo ng ginagamit ng general. Magkaiba doon sa isa. Walang pagkakahawig kahit isa. Ang kalaban ko noon hindi marunong ng Dragon Snake sword stance. Iba ang teknik ng kung fu niya. Hindi siya ang general. Magkaibang tao silang dalawa. Kung hindi siya, sino kaya talaga ang nakamaskarang yun? Tama ka dun. Sino kaya siya? Ang nakakapagtaka, bakit nahulog sa bitag ang buong Heaven's Gate? Parang sinadya yun. Parang hindi ka panipaniwala yun. Sino nakamaskara? Kailangan makilala siya. Wala akong kilala na may ganong kakayaan dito sa atin. Charlie? Charlie, magpahinga ka na. Bakit ba ako ganito? Minsan napakalakas. Minsan napakahina. Ayoko na. Pakiramdam ko isa akong inutil. Gary, ganito na lang ba ako? Magiging inutil na lang ba ako?
Charlie, huwag kang mag-isip ng ganyan. Magpahinga ka na. Sige na. Kanino galing to? Yan ba? Nakuha ko yun sa kwarto ni Dr. Chan. Napulot daw yun ni Kamahalan sa taguan ng alak. Nagulat nga ako at na kay Dr. Chan yan. Charlie, bakit bigla ka natigilan? Wala, Gary. Nakakapagtaka lang. Paano to napunta sa taguan ng alak? Kanino kaya to? Ano ba? Huwag mo na nga isipin yan. Ang importante, magpahinga ka na. Magpahinga ka na, Charlie. Sige na. Gary, parang lumalala ako. Nakakuha na kami ng gamot para sa'yo. Ang kaso, hindi namin alam timplahin. Pagising ni Dr. Chan, tsaka magagawa yon. Kasalanan ko ang lahat. Nadamay ko si Dr. Chan. Kawawa naman siya. Kuha ko sa'yo. Matulog ka na. Kailangan mo yun. Huwag ka nang mag-alala. Pahinga ka na. Ngayon na dapat mabuksan yun. Dahil kung hindi, 1 taon pa uli ang hihintayin natin para mabuksan ang kayamanan. Wala tayong magagawa. Kung wala sa atin ang susi. Paano na ngayon? Lagot na. Paano ng kamahalan? Bahala na. Hayaan mo. Alam kong hindi naman siya mapapahamak. Matibay ang kamahalan. Hindi yan totoo, Bianca. Paniniwala mo yun. Iba na kami. May tiwala kami sa kanya. Bianca, pag-isipan niyo mabuti ang pinapasok ng dalawa. Delikado ron. Baka mapahamak na kayo sa gagawin niyo. Hindi ka magwawagi dahil ang kasamaan mo ay may hangganan. Wala akong kasalanan. Pinilit lang ako. Hindi ako ang nagplano nun. Maniwala kayong lahat sa akin. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Ama! Ama! Panginoon! Puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisip. Hanggang sasagip sa puso kong nabihag mo na. Papa! 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 Huwag mo ako iwan! Papa! Papa! Charlie, ang tapang mo para harapin ako. Pero pagbibigyan ko pa rin ng iyong kahilingan. Yun naman ang gusto ko. Ang mabigyan ng pagkakataon na labanan ka. Tignan natin kung hanggang saan ka. Matalas ang dila mo, bata. Pagsisisihan mo yan. Kaya humanda ka. Hindi na magbabago pag-ibig ko'y sayong-sayo. Pilitin mang limutin ka. Pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay sa'yo.